Naka-admit pa rin sa ospital si Pope Francis dahil sa double pneumonia. Kaya sa Roma, tuloy-tuloy ang pagdarasal ng mga Katoliko para sa agaran niyang paggaling. Magbabalita si Gretchen Ho. Pag-asa natin sa Diyos na siyang humihilom, ang Diyos na nagtagumpay laban sa karamdaman, sa kasalanan at sa kamatayan ay lumapit at humipo at magpagaling kay Pope Francis. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Pope Francis sa bronchitis at double pneumonia, walang tigil din ang panalangin ng mga Pilipino sa Roma para sa agarang paggaling ng Santo Papa. Linggo ng hapon nang nagsama-sama ang mga pare at madring Pilipino, pati na rin ang mga laymen para mag-alay ng misa at holy hour of prayer. Lalo pat itong weekend lang din nang makaranas ng sudden worsening o paglala ng kondisyon ni Pope Francis. Sa ika-14 na araw na nasa Gemelli Hospital ang Santo Papa, nakaranas si Pope Francis ng isolated episode ng bronchospasm, dahilan para sa kanyang pag-ubot pagsusuka. Agad din siyang inaspirate at sumailalim sa non-invasive mechanical ventilator para matulungang makahinga ng maayos. Sa ngayon, stable na si Pope. At sa pinakahuling Angelus Address na inilabas ng Holy See Press Office, pinasalamatan daw ni Pope Francis ang mga Katolikong nagdadasal para sa kanya. Labis din ang pasasalamat ng Santo Papa sa kanyang mga doktor. At kahit may iniindang sakit, pinaalalahanan ni Pope ang mga Katoliko na patuloy na magdasal para sa kapayapaan. Huwag daw sanang limutin ang mga taong nahihirapan sa Ukraine, gayon din sa iba pang panig ng mundo na nakararanas ng gulo. Ang Basilica de Sacro Cuore ang tahanan ng oldest community ng mga Pilipino dito sa Roma. At dito rin sa simbahan kung saan huling nagmisa si Don Bosco, buhay na buhay ang boses, diwa at dasal ng mga Pilipino para sa Santo Papa. Nanguna sa selebrasyon si Cardinal Luis Antonio Tagle, na isa raw sa mga paboritong kardinal ni Pope Francis. Hindi rin maitatanggi na malapit sa puso ng mga Pilipino si Pope Francis. He do lots of things. He reached to everyone. Nung like here also, he touched my hand. Tayo yung sa lahat ng migrants sa buong mundo, tayo ang mahal na mahal ni Pope Francis. Hindi niya nakakalimutan na batiin ang mga Pilipino. Mahal ka namin, Lolo Kiko. Mga Pinoy, since very close si Pope Francis sa atin, malungkot, and at the same time hopeful na gumaling siya. No? And every day there's that rosary at the Vatican, and many of our Filipino kababayans are participating in that prayer for him. Tila dininig din ng nasa taas ang panalangin ng mga Katoliko dahil ngayong umaga, sabi ng mga doktor ng Santo Papa, itinigil na ang mechanical ventilation. Pero patuloy ang monitoring dahil complex ang sitwasyon ni Pope Francis at hindi pa rin inaalis ang posibilidad na lumala ang kanyang kondisyon. At habang patuloy na nagpapagaling, patuloy rin na magdadasal ang mga Katoliko, lalo na ang mga Pilipino dito sa Vatican. Mula rito sa Vatican, ako po si Gretchen Ho, We Are One News.